ang magsisilbi pong prosecutors dito, base syempre sa rules, sa mga viewers natin, no? Yung mga House members, kayo magpo-prosecute, yung mga senador, ngayon yung kukumbinsihin ninyo whether to convict the Vice President. Paano po ba nabuo itong inyong prosecution team at miyembro kayo nito, no? 11-member prosecution team. Well, ako po'y minention lang nung ito'y pinresent ni Majority Floor Leader Manix Dalipe sa plenaryo at pinresent nila yung mga suggested prosecutors nila. So, siguro kaya ako naisama because of the familiarity dito sa ilang mga articles, no? Dito sa impeachment complaint. Ganon din siguro yung ibang mga kasama namin dito because of their familiarity rin. Kasi kung maalala rin ninyo, si Congresswoman Jingy, si Congressman Ako, si Congressman Rog, si Congressman Jill, si Congressman Kit, halos lahat kami very active na nagpa-participate dito. Some of them are also very active in participating doon sa Quadcom. So, may mga nadagdag lang, mga talagang mahuhusay din naman, hindi mo rin matatawaran yung kanilang mga kalidad bilang mga abogado at bilang mga mambabatas. Ang sabi po ni Senator Cheese, June 2 yung start niyan. Tama pa, no? June 2. Okay. Yung po yung sinabi. Ang inisip ko lang, kasi di ba lahat kayo, tatakbo kayo, di ba? So, tama po. Pwede maapektuhan yung composition ng prosecution team, tama ba? Depende sa resulta ng May 12, 2025 elections. Tama po kayo. So, paano po yun? So, how are you preparing for that? Well, siyempre, unang-una, sana manalo kami. Marinig kami lahat, di ba? So, yun naman talaga ang number one na... Dapat manalo para po. Oo, para manalo. Kung hindi naman, siguro ako naniniwala ako, no, na kung may mga hindi naman sa amin papalarin, baka po pwedeng isama pa rin sa mga private. Kasi mag-hire din naman yan ng mga private lawyers, so po pwede rin naman sila sumama doon. So, yung mga mariretain, at kunyari, let's say, nabawasan kami, dun sa 20th Congress, kukuha rin kami ng mga bagong mga miyembro. Ganun ang mangyayari niyan. Kasi nakalagay sa rules namin talaga labing isa eh. Opo. Tapos pwede kayo mag-hire nga ng private prosecutors. Yeah. Pero tama, di ba? Ang tatayo lang dyan yung mga kongresista sa mismong trial. Hindi naman. May mga, kasi kung makikita natin din sa mga ibang mga trials, marami rin mga tumayo na mga private lawyer eh. So, magtutulong-tulong yan. Ang ina-expect natin dito, syempre, bubuo rin yung Vice President na kanya sariling defense team na medyo matinding dating. Before bago yung impeachment, I think the former president, tama ba, volunteered to lawyer for his daughter. Isa ba yun sa mga pinaghahandaan nyo kung sakasakali? Well, to be honest with you, hindi pa namin napag-uusapan yun. Nung kami ay nag-meeting, parang ang inano lang namin is yung team muna namin. Diba? So, kung sino ang hawak sa mga admin, sa media, sa ganon. So, basically, puro ano pa lang naman, preliminaries pa lang. Tapos, syempre, mga konting mga possible na mga issues. Pero ano pa lang naman yan eh. Kumbaga, simula pa lang naman. But hopefully, sa mga susunod na meeting namin, doon na makikita kung ano yung mga gagawin naming strategies, kung ano siguro yung mga ine-expect namin. Antayin din natin kung bubuo rin ng team. Nung kabila, kung sino yung mga team na bubuuin nila. Okay, yung paghahandaan nyo. Kaya ko natanong yan kasi kung kukunin niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte, is not necessarily the best of lawyers. Pero the way this behavior, when he appeared in the Senate, tipong mukhang dinagay iba mga senador doon at very sa kanya, no? Pero accommodating. Baka mag-yung factor yan in an impeachment trial. Yun naman iniisip ko. Ano ba sa inyo?
Well, pwede rin naman gawin nilang strategy yun. At saka, syempre, alam din naman natin na bago naging politiko si former President Rodrigo Roa Duterte, dati rin siyang prosecutor. So, matagal din siya naging prosecutor. Kaya medyo masasabi natin na talagang eksperyensadong prosecutor din ito si former President Digong. Ano bang tingin niyo rin sa June 2 schedule ng Senado? Would that be favorable to... Opo. Sa June 2 kasi doon magre-resume ang hindi lang ang Senado pati ang Congress, no, ang lower house. So yun ang sinasabi ni Senate President Chis Escudero. Pero kung babasahin natin ang konstitusyon, may nakalagay kasi doon shall forthwith eh. So when you say the word shall, ibig sabihin nun mandatory, hindi yan optional, diba? When you say forthwith, ano ba ibig sabihin ng forthwith? Immediately. Ibig sabihin dapat agad-agad. So ewan ko kung paano nila ipapaliwanag yung ganitong explanation. But of course, syempre, nalalaspeto natin kung ano man ang magiging opinion ng ating mga senador at lalong-lalo na po ang Senate President. Yun nga po, pero hindi yung, I was wondering about it eh. Kasi nga, ito yung binabanggit ni Congressman, yung sa Constitution, Section 3, Paragraph 4, Article 11, tama pa, no? Trial by the Senate shall forthwith proceed. So, ibig sabihin, kung susundin yung letter of the law dito sa Constitution po natin, kahit in-impeach siya bago shortly before the break, pwede namang mag-reconstitute yung Senado, but this time as an impeachment court. Tama po ba? Kung susundin ito. Tama po. Tama po. Kasi hindi naman sila regular Senate eh. So, ito, special itong session na to. Ito nga yung impeachment court.